Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, makakasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Dindo. Bueno, basahin na natin ang liham ni Dindo. Dear Kuya Peles, dito sa mundong ibabaw, Kuya, walang perpektong taong naninirahan. Lahat nagkakamali. At kaya ko ito nasabi, Kuya, dahil mismo ay pinagdaanan ko ito. Kuya, gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo dahil sa aking problema. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Dindo, 37 taong gulang, at may asawa po ako, Kuya. At kaya po ako lumiham sa inyo dahil nagugulo na po ako sa aking problema. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Itay, gusto ko sanang makapag-aral sa kolehiyo. Ganun ba, anak? Opo, Itay. Dahil kapag nakapagtapos po ako, tutulungan ko kayo ni Lola Ising. Sige, anak. Pag-aaralan kita. Bibigyan kita ng allowance mo tuwing katapusan ng buwan. Maraming salamat po, Itay. Makapag-aaral na ako sa kolehiyo. Salamat po, Itay. Alam mo, matagal na yung huli tayo nagkita, no? Elementary ka pa lang. Ngayon, magkukuleyo ka na. Masaya ako para sa iyo, anak. Oo nga po, Itay. Miss ko na po kayo. Intindi mo sana ako, anak, ha? Dahil nagkaroon ako ng ibang pamilya. Naintindihan ko naman po yun, Itay. At huwag po kayong mag-alala. Kumusta naman pala ang lola mo? Mabuti naman po sila, Itay. Sayang nga po at hindi sila nakasama ngayon, eh. Ganun ba? Pakisabi na lang sa lola mo, kumusta na siya, ha? Makakarating po, Itay. Basta, anak, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Dahil para sa'yo din yan. Huwag kayong mag-alala, Itay. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinibigay ninyo sa akin. Buti naman kung ganun. Basta kung kailangan mo ng pera, pumunta ka lang doon sa bahay, ha? Ibibigay ko sa'yo ang address ko sa'yo para mapuntan mong bahay. Sige po, Itay. At maraming salamat po ulit. Saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Pati anak mo, hinahanap ka. Pinuntahan ko yung anak ko dahil matagal na kaming nagkita, eh. Ganoon. Nagkita kayo ng anak mo. Samantalang kami dito, nakaluwa ang mata sa kahihintay sa iyo. Ano ka ba naman, Irma? Bihira nga kami magkitang mag-ama. Pinagdadamot mo pa. Pwede mo naman siyang tawagan sa cellphone niya, hindi ba? Iba naman kung personal siyang makikita ko siyempre. Teka muna. Hindi ba't napag-usapan na natin ito, ha, Irma? Ngayon lang ako babawi sa aking anak. Matagal na panahon na kami nagkahiwalay. Dahil sa nanay niya. Ang sabihin mo, baka may balak ka pang balikan ang mag-inang yan. Ano ka ba naman, Irma? Kayo na nga ang kasama ko ngayon, eh. Nagsisilos ka pa. Kayo na ang pamilya ko ngayon. May pamilya na din siyang sarili niya. Kaya wala ka nang dapat na ipag-alala.
Apo, ano ang sabi sa iyo ng tatay mo? Lola, mag-aaral daw po ako, sabi ng itay ko. Ay, masaya ako para sa iyo, Apo. Pagbutihin mo ang iyong pag-aaral, ha? At sa ganun, makapagtapos ka para maging proud din sa iyo ang tatay mo pagdating ng araw. Opo, Lola. Hindi ko po bibiguin si itay. Ay, sana, Apo, maabot mo ang iyong pangarap. Dahil matanda na ako, para sa iyo din yan. Maraming salamat sa inyo, Lola, ha? Dahil sa pag-aalaga ninyo sa akin. Ay, walang anuman, Apo. Alam mo, mahal na mahal ka ni Lola. Mahal na mahal ko rin kayo, Lola. Kundi dahil sa inyo, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Itong batang ito, oo. Kung ano-ano ang sinasabi, hindi mangyayari yon. Dahil mahal ka rin ng tatay mo. Ano pare? Hindi ka pa ba uuwi? Sinisipag ka yata ngayon ah. Kailangan pare. Nag-ubol naman ko lang kahit na 3 oras lang. Huwag naman pare, parang may nahahalata ako sa'yo ah. Ano yun pare? Dati-dati kasi hindi ka nag-overtime eh. Pero ngayon, napapadalas yata ah. Alam mo pare, nakita kami ng anak ko nung isang araw. Yung anak ko doon sa unang babae ng buhay ko, dalaga na siya ngayon. Oo? Ngayon? Kinausap niya ako na gusto niyang mag-aral sa kolehiyo. Eh naku pare, lagot ka dyan. Hindi biro ang mong magparal sa Yun kolehiyo. na nga eh. Kaya kung kinakailangan na doblin ko yung sipag ko ngayon, gagawin ko pare. Teka pare. Alam ba ng misis mo na may anak ka bago kayo magsama? Alam na niya. Dahil pinagdapat ko naman sa kanya bago kami magsama. Buti naman kung ganun. Dahil kung hindi, malaking problema yan. Gusto kong bumagi sa anak ko pare. Bakit ba kayo naghiwalay ng una mong kinasama? Alam mo, mga bata pa kami noon, nag-aaral pa kami sa high school. Nang hindi nasahan nabuntis ko si Tess. Yun, nagbunga ang ginawa namin. Hindi pumayag yung tatay niya na magsama kami dahil mga bata pa kami noon. Pinagwalay kami. Mula nung hindi na kami nagkita. At nabalitaan ko na lang na nanganak na siya. Pagkatapos noon, nag-aaral pa rin, pinagpatuloy niya, pero nag-asawa na pala. Ganun ba? Oo. Sige pare, uuna na ako. May pupuntan na pa kami ni misis eh. Sige pare, ako nang bahala rito. Mag-uubol naman ko para sa aking anak. Hindi kami nagsama ng aking anak po. Lumaki siya sa kanyang lola. At ni minsan kuya, hindi ko siya nasuportahan. Dahil nga nagkaroon ako ng ibang pamilya. Mula nang maghiwalay kami ng nanay niya. Katapos ngayon kuya, nagkita kami ng anak ko. At nakiusap siya sa akin na gusto niyang mag-aral sa kolehiyo. Nakokonsensya ko, kuya. At yun ay hindi maintindihan ni Irma na aking kinakasama ngayon. Kapag nakipagkita ako sa aking anak, ay nagagalit siya. Minsan, kuya, ay
Sino kuya? Magandang araw po sa inyo. Anong kailangan nila? Ako po yung anak ni Dindo. Si Itay po. Ah, ikaw pala ang anak niya. Bakit po, tita? Hindi po ba niya sinasabi sa inyo na may anak na siya? Sinasabi niya. Kaya lang, hindi ko alam na dalaga ka na pala. Opo, tita. Nandito po ba ang Itay? Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Kasi, sabi po kasi sa akin ni Itay, sa tuwing katapusan po ng buwan, pupunta ako dito. Hinanap ko nga po tong address ninyo Oh, ano bang usapan niyo? Hingi po sana ako ng tulong ni Itay. Ha? Anong tulong? Sinabi ko po kay Itay na gusto ko pong makapag-aral sa kolehiyo. Ano? Mag-aaral ka sa kolehiyo? Opo, tita. Hindi po kasi kaya ng lola ko na papag-aralin ako ng kolehiyo Kung ganon, bumalik ka na lang bukas dahil nasa trabaho pa siya. Mamaya pa yun uuwi. Sige po, tita. Babalik na lang po ako bukas. Salamat po. Mag-usap nga tayo, Dindo. Teka, bakit parang mainit yata yung ulo mo? Paano hindi iinit ang ulo ko? Galing dito yung anak mo. Oh, yun naman pala. Asan siya? Anong sabi niya? Umalis na siya. Bakit hindi mo sinabi na hintayin man lang ako? May usapan daw kayo, ha? Sabi ko, bumalik na lang siya bukas. Di ba? Di off mo bukas? Alam mo, Irma, gusto niya kasing mag-aaral sa kolehiyo Ano? Pag-aaralin mo siya sa kolehiyo? O bakit? Masama ba? Anak ko naman siya At isa pa, gayon lang ako babawi sa kanya, Irma. Sa tagal ng panahon. Dindo, hindi biro yung mag-aral sa kolehiyo. Baka akala mo. Gagawa ako ng paraan, Irma. Kakayanin ko yan. Paano naman ang anak natin? Bata pa naman siya Pag-iipunan ko yan. Gusto kong bumawi sa anak ko. Apo, kumusta ang pagpunta mo dun sa tatay mo? Wala po doon ang Itay, lola Ang asawa lang niyang nandoon. At parang masungit siya, lola. Ay, talagang ganon, Apo. Kapag nalaman nila na may anak pala sa ibang babae ang asawa, talagang magagalit, masungit. Lola, ano po bang nangyari? Bakit hindi sila nagkatuluyan ng inay ko? Ay, makinig ka, Apo, ha. Ikukwento ko sa iyo ang buong pangyayari. Alam mo, nag-aaral pa sila noon ng tatay mo at magkasintahan na silang dalawa. Siguro hindi na nila maiwasan ang isa't isa. Kaya hayon, nabuntis ang nanay mo. Galit na galit nga ang lolo mo noon dahil sa nangyari. Pinaghiwalay namin sila hanggang ipinanganak ka ng nanay mo. At mula nung pinagpatuloy pa ng nanay mo ang pag-aaral, ganun din si Dindo. Kaya lang, di nagtagal, nagka-boyfriend uli ang nanay mo. Mula noon, hindi na sila nagkitang dalawa ng tatay mo, ganun. Oo, yun pala ang nangyari, lola. Oo, Apo. Hindi bali, lola. Nangako si Itay na papag-aralin ako. Kailan ka ba babalik sa tatay mo uli, Apo? Bukas po, lola. Babalik ako ulit, hina Itay.
Talaga bang pag-aaralin mo ang anak mo, ha, Dindo? Hindi ba't pinag-usapan na natin ito, Irma? Paulit-ulit na lang tayo eh. Malaki ang bibitawan mong pera sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Gusto kong bumawi sa anak ko, Irma. Matagal na panahon na hindi ko siya nakita. Ngayon, gusto ko siyang suportahan sa kanyang pag-aaral. May anak din tayo, Dindo. Higit na bigyan mo siya ng pansin. Pareho silang anak ko, Irma. Pareho ko silang mahal. Ano, kakayanin mo ba na pag-aralin siya sa kolehiyo? Ang anak mo, malaki ang tuition doon, Dindo. Hindi basta-basta. Kung kinakailangan na maglon ako, gagawin ko. Para lang makapag-aral yung anak ko. Ano? Ang ibig mong sabihin? Kahit lumabog ka sa utang, gagawin mo? Oo, Irma. Dahil pagdating ng panahon, matutulungan niya ako. Matutulungan din niya tayo. Wala akong tiwala dyan sa anak mo. Baka magaya lang ang nanay niya sa kanya. Baka mabuntis din yon. Irma, Kaya kung pag-aaralin mo yung anak mo, siguruhin mo na kaya mo at hindi ka magkautang-utang. Dahil kung hindi, hihiwalayan kita. buong akala ko, kuya, maintindihan ako ng aking asawa. Dahil nagdesisyon ako, kuya, na pag-aaralin ko sa kolehiyo ang anak kong dalaga. Bagay na kinukontra ng aking asawang si Irma. Nagugulan ako, kuya. Lagi na lamang kami nag-aaway tungkol sa aking anak. Sana po, kuya, ay mapayuhan niyo ako dahil gusto ko lang talagang bumawi sa aking anak. Lubos na gumagalang. Dindo. Alam mo, Dindo, alam ko naman na malaki yung pagkukulang mo sa anak mo. Bibiruin mo. Nagkahiwalay kayo ng dating nabuntis mong babae. Buntis pa siya noon at hindi ka nakita. Lumaki yung bata sa piling ng lola niya. At ngayon, siguro hindi kaya ng nanay niya at may ibang pamilya pala, gustong mag-aral ng bata. Ngayon, nakipagkita sa'yo. Matagal na panahon pala, hindi mo siya sinuportahan. Ngayon, hiling niya na makapagtapos siya ng pag-aaral, hindi mo naman siya binigaw. Gusto mo siyang makapagtapos at talagang desidido ka rin na pagtapusin siya sa kolehiyo. Pero, problema yung kinakasama mo ngayon, pinaggigit-gitan na may anak ka rin sa kanya. Dindo, hindi naman mahirap gawin yan eh. Ipaintindi mo lang sa kinakasama mo ngayon na anak mo rin yan. Anak mo rin yan. Gayon ka nga lang babawi sa kanya dahil sa tagal ng panahon, lumaki siya sa piling ng kanyang lola. Bagay na hindi maintindihan ang kinakasama mo ngayon. At totoo naman din doon na talagang malaking gastusan niya sa pag-aaral sa kolehiyo. Pero sabi mo nga, kakayanin mo. Dahil para sa anak mo yun. Gusto mo siyang makapagtapos. Dindo, wala namang magagawa yung kinakasama mo ngayon eh. Ikaw pa rin ang masusunod dahil ikaw ang naghahanap buhay. Hindi mo naman siya pinababayaan eh. Oo, may anak ka na sa kanya, pero hindi mo naman sila pinababayaan. Dindo, kung ano yung nararapat na gawin mo para sa anak mo. Tama yan. Hayaan mo yang si Irma. May talagang ganyan yung mga babae. At mulat sa pool, alam din niya na may alang ka sa una. Bakit pinaggigiitan niya ngayon at hindi niya maintindihan yung gusto mong mangyari? Lalo kung talagang gusto mong makabawi dyan sa anak mo, ituloy mo yung plano mo na pag-aralin sa kolehiyo yung anak mo. Nang sa ganun,
diyan ka man lang makabawi sa kanya. At kung nakapagtapos na siya, may malay mo. Sa pagtanda mo, siya pa rin ang tutulong sa'yo. Hindi malayong mangyari yan. Kaya dapat sana intindihin yan ni Irma na kisama sa akin na kasama mo ngayon na sana huwag na siyang kumontra sa gusto mong mangyari. Bueno, yan na lamang munang masasabi ko sa'yo, Dino, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa ko. Peles at your service!